gusto ko mag-open ng ganito sa inyo. Pinaka-painful part na lang. Nag-message siya kagabi sa akin ng Bible verse. Hindi ako nababaliw. Always choose your kid. Tapos sasabihin mo sa akin, nakalimutan na lang. Hindi po ito drama lang. This is my family. Good morning, guys. It's Friday. Tulog pa ako, guys. Sa totoo lang. May parent-teacher conference si Jiro, kaya yan yung pupuntahan natin today. Opo. Sige na. Iraos muna natin tong parent-teacher conference ito. Kahit nananaginip pa ako. Gusto ko tong pants na to. Actually, ano siya terno. I am Gifts Ahoy. Thank you. Ang ganda niya talaga. Alam niyo yung parang, kasi syempre ayoko mag-shorts, pupunta sa school Kasi itong blouse na to, alam niyo yun. Ayun o. Lakas makaloko. Good morning, Kuya Ju. Ju, good morning. Ang pogi mo naman. Ikaw din, pogi ka din. Wow! Ay, nagsusip-sip ng malabanan. Oh, now. Buti na lang merong ganun, no? Saan yan, Papa? Maynilad. Sa Maynilad mismo. Every 1 to 2 years. Oh, kahapon kasi nagpa-sip-sip din kami. Oh, nagpa-sip-sip ng Poso Negro. Meron kasing ganun dito. Buti naman. Free yan. Hindi kami makadaan. Hinintay namin yung truck na makaan. Isang bata, oh. Naku, nag-aaway na sila, magkuya. Ito ang nangiinis. Chiro? May pinapakita niya na yung personality niya. Huwag ganun, anak, ha? Huwag aaway ng kuya, ha? Siya ang nang-aaway. Sige, dyan ka muna. Play ka muna dyan. Dito ka muna. Saan ka pupunta? Mag-aaway na naman kayo. Dito muna ikaw. Dito, tabi kay mama. Come here. Yan. So, ngayon, pupunta naman kami sa alis kami ni Papa Kids. Meron siyang pupuntahang get-together ng chapter nila. Ay, ang bango-bango naman talaga. Ang bango-bango. Hindi na siya terno pero kanina yung suot niya yung kulay. Ito, JA to. Gusto ko yan. Ang ganda. Ganda ng tela pati. Hindi siya ganun ka-init. Kaso pawis ka. Baka makatusok ka ng ice. Susulat ka rin. Ay, ang galing nga. Saan ka ba? Right ba o left? Pero madalas dampot niya left Ayan, your name. Jiro. Jiro. Halika, sulat natin your name. J-I-R-O-U. Sa yata pupunta namin Cainta Rizal. Doon kami matutulog ulit sa condo. Kasi last week hindi kami nagpunta. Request ni Papa yan, punta kami doon pagka-weekend. Oh, shade ko pa ba? LC04 JMCY gamit ko. Shade ko pa naman Okay. Ito talaga guys, yung Blendy Puff, ang pinakamagandang pang-blend ng cushion for me. Mas mabilis pa. Ay, naku, si Jiro, yun na naman. And syempre yung hairbrush guys, supportahan niyo po ang aking hairbrush. Available sa Shopee, Lazada, TikTok. Hello guys. Hello everybody. Ayan, I'm back. Dito kami natulog ni Papa Kids after nung pinuntahan niyang get-together. Anniversary pala ng chapter nila. Kaya, yun. I had fun. Kahit na andun lang ako for moral support. Kahit nasa labas lang ako. Yun, masaya naman. Anyway, okay. I would like to, gusto ko mag-open ng ganito sa inyo kasi, alam niyo sa totoo lang, salamat sa inyo kasi akala ko talaga nababaliw lang ako. Alam mo yung ganong feeling? Na parang, teka, yung mga tumatakbo sa isip ko, normal pa ba to? Normal pa ba itong mga na-experience ko? Kaya salamat talaga na kahit pa paano, through sharing dito sa vlog, ang daming na-touch doon sa kwento ko, ang daming nakarelate na, oo nga, sobrang toxic nga nila, 'di ba? Ando na tayo guys, kailangan tanggapin na natin na baka ganun nga talaga. Pero eto, meron kasi akong
kausap kasi nagsasagot nga ako ng mga messages nung nakaraan. Tapos nag-reply ako dito sa isang tiyahing ko, isang tita ko, so kapatid ng nanay ko. Tapos yun ang sabi niya sa akin, ito, hindi ko na babasahin lahat pero yung mga pinaka-painful part na lang, okay. So, sige, let's do this. Nag-message siya kagabi sa akin ng Bible verse. So, ayun, may advice as your tita, please talk to your parents. Mas painful yung nararamdaman nila sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Don't separate or detach yourself to them. Mas kailangan mo sila ngayon. We love and care for you. Sabi ko, yes tita, I tried po. Kasusin lang ako kay daddy. Which is, talagang sinabi ko naman talaga guys. And wala talagang, sabi ko na ulit pa ulit, na maraming beses. Wala man lang silang reaction. Actually, nasaktan ako doon. Pero, eto nga, meron ako iniisip na theory. Baka naman, tama yung sinabi ni Papa Kits. Malay mo, si mama mo unang nakabasa, tapos binura niya. Kaya hindi nabasa ni Daddy. So, nandun pa rin ako. Nagbibigay pa rin ako ng benefit of the doubt. Baka nga. But yun, anyway. Ayun, nagkita kami nung Sunday. And ang alam ko, sinabi kay J.O., papuntahin kayo ni Kits sa kanila. Please do. Sana magkabati na kayong lahat, pati ng ate mo. Sabi ni tita, patay na daw po yung Toto. Yung Toto, yung pangalan ng abuser ko. Huwag mo na isipin yung si Toto, kalimutan mo na yun. Sa mga pinagdaanan mo, so much blessings were given to you. Huwag mo na balikan yung nakaraan. Be grateful. Okay, first of all, sobrang nasaktan ako, pero in-expect ko na to sa tita ko na to kasi parang same age range ng aking nanay. So in short, boomer generation sila. So naiintindihan ko naman na ibang-iba talaga yung generation nila before sa generation natin. Alam na natin yon, given na yon, okay? Tanggap na natin. Kaya nga as ako bilang nanay na ngayon, yun yung mga ayokong ipasa sa mga anak ko. So, sana makuha natin to, sana matuto tayo, kaya ko to sinishare. Kasi ito yung mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa kahit sino na napagdaanan ganun kalalang trauma. Especially SA, especially rape. Parang hindi ko alam kung bakit gano'n, na parang napakadali para sa kanila na kalimutan na lang yun, na wag mo nang isipin yun. Ang importante, okay ka na ngayon, blessed ka, parang magpasalamat pa ba ako dahil nangyari yun. Kaya ako na-bless. Hindi po, kaya ako naging blessed kasi nagtrabaho naman talaga ako. I showed up. Hindi naman to instant. Maraming years and hindi ko naman talaga makakonsider yung sarili ko na successful. Sakto lang, enough lang for my family. Pero, teka, mabalik tayo sa topic, I mean, grabe, sobrang na-feel ko yung invalidation dun sa mismong message na yun. Hindi ko na nagawang mag-reply pa. At hindi kasi ako, sa mga nagtatanong ko na block ko na, hindi naman ako kasi yung ganong tao na nambablock. Pero for now, I think kailangan ko ng peace of mind. Parang ayoko muna kasi for sure, my tita is watching. And tita, mahal kita from the bottom of my heart. Ito sinasabi ko sa'yo. Please, sana po wag kayong ganun sumagot, especially kapag ganito kabigat yung shinare. Kung alam nyo lang po kung gaano ito hindi ko alam kung paano pa explanation ang gusto nyong marinig para sabihin sa inyo kung gaano ka-traumatic to para sa akin. Alam mo yun, nag-iba yung tingin ko sa sarili ko, na lumaki ako, na yung shame, grabe, sobrang lala. Umabot sa point, kaya nga ako nagrebelde, kaya ako nag-self-harm kasi ang daming questions na tumatakbo sa isip ko na bakit ako ganun, ba't sobrang daming anger na napuno sa puso ko na parang, saan ba ito nanggagaling? Ngayong matanda na ako, ngayong settled na ako, kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na hindi niya ako pinabayaan, na hinayaan niya muna maging settled yung buhay namin bago ko napagtanto yung lahat. And I'm glad na nandito na ako sa point na yon. And if ever nandito ka rin sa point na yon, huwag kang mawala ng pag-asa. And
sa akin nakatulong itong pagsabi ko kasi at least na-realize ko na hindi ako nababaliw kasi grabe yung mental torture ko. Alam nyo lang guys, alam nyo parang kina-question ko na yung pagkatao ko, yung personality ko. Everyday gumigising ako na parang ako ba talaga yung mali? Ako ba talaga? Yung guilt tripping, oh my goodness, kung alam nyo lang. Pero pag nag-share, when someone shared to you about their past, about their trauma, please maniwala kayo and please always choose your kid. Always choose your kid no matter what. Ang dami kong nakausap nito lately, ang dami kong nabasa na DMs na ang abuser nila is yung kanilang stepfather. Grabe ang lala, 'di ba? Imagine stepfather, tapos ang ending, ang pinili ng nanay nila yung stepfather. Please always choose your kid. Grabe talaga. I cannot emphasize that enough. Na please kahit anong mangyari, wag niyong ibaliwala, wag niyong isweep under the rug yung mga ganyang problema kasi sobrang lala niyan. Kasi kapag kasi hindi naman din ganun, okay lang yan, wag mo na, kalimutan mo na yan. Sana ganun lang kadali. Pero meron siyang effect talaga. Meron talaga siyang epekto. I-emphasize ko pa sa inyo yan, yung mga realize ko nitong nakaraan na alam mo yung, ito na nga, unti-unti na bumabalik yung childhood memories ko. Tapos ngayon, nagkukwentuhan kami ni Papa. Kasi, oo nga, no. Kaya naman pala ako ganito. Kasi, ganito yung laging tinuturo sa akin. Ganito yung sabi sa akin. Kaya nga, I'm trying my best na i-share ito for awareness. Kasi para hindi na natin maipasa sa susunod na generation, maawa tayo sa kanila. Baguhin na natin yung ganitong sistema na lagi na lang ang tama yung nakakatanda. Dahil hindi naman laging ganun ang circumstance. Lagi naman, oo, there are two sides of the story. Pero syempre, 'di ba, coming from someone na naabuso, sana pakinggan natin yung story ang ganun. Kasi it's never easy na magsabi ng ganun kalala na may nangyari sa'yo. Kaya ako shame dun sa mga gumagawa ng eksena na may nangyari sa kanila na ganito na hindi naman totoo. Shame sa inyo, sinasabi ko sa inyo. Kasi parang nai-invalidate yung mga totoong pinagdaanan ganito. So, ayun, teka, sumasakit ang dibdib ko. Okay, pahinga lang ako, wait. Kaya ito masasabi ko, ngayon pa lang, lalong-lalo na sa mga magulang or sa mga tiyahin o tiyuhin o sino man lolo-lola na nagsasabi sa apo nila, anak nila, pamangkin nila or kung sino man o sinong abuse victim na okay lang yun, hayaan mo na, kalimutan mo na lang, kahihiyan yan sa pamilya. Fuck that! Anong kahihiyan sa pamilya? Ano, hayaan nyo na lang yan na paulit-ulit na ganyan? Hindi, mali yun! Ang tawag dyan, pagiging enabler. Ang tawag dyan, pagkawala ng accountability mo. Sana matuto tayo ng accountability, opo. Lalo na sa ganyan, lalo na kung tanggapin na natin na nagkulang tayo sa protekta, ganyan, hindi naman natin gusto na ganun yung mangyari, andun na tayo. Pero never sweep this under the rug. Kasi anong gusto nyo? Paulit-ulit na lang? Ganun na lang yung mangyayari? Kaya nakakagigil talaga yung mga kwento. Ang dami ko nababasang ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, I hear you. Andito ako para sa inyo. Naiintindihan ko kayo. Hindi kayo unheard. Andito ako para ipagsigawan sa lahat na please tigilan nyo na yung ganyan. Yung pagsasabaliwala ng trauma. Kasi kung ganun lang kadali na gawin, kasi ano pa, nagaganito ako, nag-therapy ako, nagpapapsychiatrist ako na, magkano? Magkano yun? Psychologist per ora, therapy 2.8, psychiatrist check-up 3.5, gamot pa, everyday yun. Every week, kailangan may therapy ka kasi kailangan at least maka 20 ka na therapy sessions. So, 2,800 times 20, magkano yun? Tapos sasabihin mo sa akin, nakalimutan na lang? Emotional support na lang sana kasi hindi na nga rin ako makakuha ng financial support. Ako na nga lang mismo yung gumagawa ng paraan para ma-heal tong trauma na to. Be considerate naman sana sa mga sasabihin. Kasi ito yung mga bagay na, mahal kita tita,
tita, mahal kita, mahal na mahal kita, pero ito yung mga bagay na talagang magdi-disagree ako sa'yo. And alam ko nanonood ka, kaya dito na lang ako nag-explain para mas malinaw. Sana po wag niyo pong i-invalidate where I'm coming from. Kasi ang tagal kong kinimkim to, ang tagal kong naitago to, na despite sa mga nangyari sa akin, I am very proud of myself na kahit papano, isinantabi ko yung memory na yon at hindi siya naging sagabal sa pag-unlad ko. Maraming salamat sa sarili ko, sa Diyos, at hindi niya ako pinabayaan. Kasi parang nagising na lang ako eh. Nagising na lang ako ngayon, napagtanto ko lahat yan, at nagdasal ako kay Lord na, Lord, thank you. Kasi talaga hindi niya ako pinabayaan. Parang hinintay niya muna na maging settled ako sa lahat bago ko maharap itong mga ganitong klaseng traumatic memories. And I thank the Lord. Kaya itong 2025 is sobrang ibang klaseng transformation na naganap sa akin sa ngayon. Ang dami ko pang gustong ikwento sa inyo, kaya stay tuned. But for now, yun mo yung gusto ko munang i-share sa ngayon. Please never invalidate someone. And tigilan na natin yung ganyang sagot na kalimutan mo na yan. Ang importante is kung anong meron ngayon. Empathy, yan ang ating pagkukulang. Kailangan mas mabigay tayo ng empathy sa ganito yung pinagdadaanan kasi napakahirap po sa totoo lang. Alam mo yung umabot ako sa point na kina-question ko lahat ng nare-receive ko na parang hindi ko deserve to. Ba't ako nandito? Parang hindi ko to deserve. After everything, kung ipagpapalit ko, ayan, marami kang ang pera o ano naman, kumusta naman ang pamilya mo? Alam mo, mga ganun. Actually, utak ko yun. Sarili ko yung kalaban ko. Ganun yung mga ganong voices, ang hirap labanan. Na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ngayong na-realize ko yan, habang ako yung nagte-therapy, na shit, ako rin pala ang mismong kalaban ko yung sarili ko. Hindi ko pinagtatanggol yung sarili ko. Ngayon, mas ipaprioritize ko na yung sarili ko kaysa sa iba. Kaya yun, I'm trying my best na mag-reply dun sa mga ibang comments from the last video kasi may mga tanong about that. Pero gusto ko isa-isa ililinawin ko para magets nyo where I'm coming from kasi years talaga to guys, years. Kaya nga naisip ko, after everything na pinagdaanan ko nung bata ako, bakit kinalimutan ko yun? Parang ngayon ko na-realize na kailangan kong i-tap yung sarili ko. As in, tap myself on the back kasi nga, hindi ka naman nawala ng pag-asa, Joanne. Proud ako sa'yo. Na tinry mo naman talaga yung best mo para maging okay itong family na to. Na tinry mo naman yung best mo na, ikaw na lang mag-adjust lagi. Kayo na lang yung mag-adjust lagi. Kaya pasalamat din ako sa aking kapatid, Jeo, shout out, I love you. Alam ko nahihirapan ka din ngayon kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar, pero you understand both sides. And naiintindihan ko yung sa kapatid ko. At hindi naman ako yung tipo na, syempre alam ko iba rin yung pagpapalaki nila sa bunso namin, iba yung pagpapalaki sa panganay namin, iba yung pagpapalaki sa akin. So ako naman, andito pa rin ako. Until now, wala pa rin ako nare-receive na message, guys. Yun, just to update you. Oh, well, ang dami ko pang gusto ikwento. Pero pa isa-isa lang tayo. Pero ngayon, gusto kong sabihin ngayon lang talaga. Again, please wag niyo pong i-invalidate yung mga nag-share ng ganitong traumatic experience kasi hindi po ito madali. Hindi po ito drama lang. Sobrang hirap po na ito. Alam mo yun, nagkakaroon ka na rin ng problema pagdating sa, hindi lang, yung pananaw mo, yung self-perception mo, yung self-respect mo, kung paano mo tingnan yung sarili mo. Mabuti na nga lang kahit pa paano, malakas ako. Yung fake it till you make it talaga ang naganap sa akin. Kaya, Lord, thank you. At hinayaan mo maging delulo ako. Fake it till you make it. Ngayon, parang ngayong settled na ako sa ako to naharap. And ngayon, I don't give a fuck na, actually, alam mo sa totoo lang, napag-usapan nga namin to ni Kids kanina. Ang sarap na kwentuhan namin dito sa balcony. Sabi ko, ako na gagawa na ikaka-cancel ko. Basta gusto ko lang yung truth ko yung lalabas. Gusto ko yung, ang hirap ng ganitong buhay. Parang feeling ko nababaliw na talaga ako. Yung question ko talaga yung reality ko kasi yun yung nare-receive ko. Diyos ko yung malalang paggagaslight. Ilang taon na paggagaslight na naganap. Naku, napakadaming instances. Ang dami ko ikukwento sa inyo. So, iiwan ko kayo ngayon.
with a learning na please, ingatan po natin yung mga pagsasabi ng mga ganito, ha? Yung pag-i-invalidate. Pag-i-invalidate. Huwag po natin i-invalidate kasi very traumatic po yun. Kung hindi nyo na-experience, sobrang traumatic po yun. Sa totoo lang, ultimo sex life namin, naapektuhan. Hindi lang yun, marami pa ibang bagay. Yung trauma ba, yung takot, yung fear. At marami pa. Kung paano kami makahanap ng jowa, yung naghahanap ng relationship, you know, yung iba nga hindi na lang nagjojowa, yung iba nga hindi na lang nag-aanak dahil sa trauma na to. So imagine, ganun siya ka-traumatic, kaya sana wag nating invalidate. So, ayun lang po. Sana may natutunan kayo ngayon at kapag meron pa ako ibang nakalimutan, please, feel free sa comment sections. Alam ko maraming nakaka-relate sa akin. Kung meron akong maling sinabi dito, please comment din down below. Aminado naman ako, hindi naman ako perfecto. So may mga masasabi rin siguro ako na hindi maganda. So let me know. Sige, iano mo ako. Please educate me. Let's educate each other, okay? So yun lang. Maraming salamat guys. We'll see you next time. Salamat sa pakikinig. Guys, wait lang. May update lang ako sa inyo. Kasi eto na nga. Nag-post ako sa Facebook ngayon tungkol doon. Pinost ko. Kasi gusto ko talaga for awareness. Para matuto rin tayo. Hindi naman yun para siraan yung tita ko. Never about that. Sinabi ko na nga, mahal ko yung tita ko. Tita, I love you. Pero ito lang yung gusto kong sabihin para magets mo yung where we are coming from. Nakita ko kasi nag-message siya kanina, nakita rin ni Papa Kids. Kaso hindi ko nabuksan kagad kasi may ginagawa pa ako sa phone. So after nun, pero nakita ko yon, lumabas yun sa may baba, di ba may notification naman yan, lalabas sa may screen mo sa taas. Tapos nakalagay doon, hindi mo pala nagustuhan yung sinabi ko sa sorry, sana hindi mo na lang pinost, something like that. Tapos meron pa siyang isa pang message, hindi ko lang dalawa kasi yun. Tapos ngayon bubuksan ko na sana, deleted na pareho. Pero ayun, anyway, ang gusto ko lang ngayon masabi sa iyo, tita, sana itong video na to malaman niyo po. Sorry, may epekto na yung gamot ko, kailangan humihiga na ako. Talaga antok na ako at tuyon-tuyo na yung lalamunan ko. Ito yung gusto kong sabihin na sana, tita, magets mo where we are coming from. Hindi naman yun sa paninisi na para maiwasan din, kaya ako pinost yun, para awareness. Hindi to attack sa'yo as a person. Dun sa sinabi mo. And hopefully, itong nangyari na to is maging lesson para sa iba, para maalagaan nila yung susunod na generation, para hindi na maulit yung ganitong senaryo. Hopefully, I'm praying. So, yun lang. Yeah.